Diba? Sabi nito ni Roger Pescador, ito maganda. Ano ba nagawa ni Ben Tulfo na basis ng kanyang magandang record? Wala except bitag. Tanga. Wala ba nagawa yung bitag, Roger Pescador? Kundi ka ba namang gunggong? Ang daming natulungan ng bitag na yan, tanga. Baka mas madami pa sa bulbul mo. Wala. Gago. Baka mas matanda pa sa anak mo yung bitag. Araw-araw may binibitag yan. Araw-araw may tinatrabaho yan. Simula nung nabuo yan, kaya nga sumikat yung mga Tulfo na Erwin at saka Rapi Tulfo dahil dyan kay Ben Tulfo eh. Kung hindi dahil sa tapang ni Ben Tulfo, hindi mabubuo yan dalawang kapatid niya eh. Engot. Tarantado. Nag-comment ka pa, kabubuhan pa. Walang hiya ka. Bilangin mo kung gaano karami ang nailigtas ng bitag sa mga illegal recruiter. Sa mga magnanakaw na mga kung ano-ano pa mga krimen. Wala kang alam. Huwag mong inilalang lang yung bitag, baka mas marami pa nagawa yung bitag kaysa sa barangay chairman nyo eh. Katulad nito, ako ayaw ko sa mga Tulfo kasi subok na ang estilo nila. Matinulang sila pag wala pa sa posisyon. Pero pag nanalo, di para ka rin pa lang si kaya ka pala bumoto kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, anak ni ganito, anak ni ganyan, magaling yung tatay. Baka kaya binoto mo si Bongbong. Kung kailangan pag bumoto ka ng isang tao, titingnan mo mismo yung tao, wag mong titingnan sino mga kapatid niya. Wag mong titingnan sino yung mga sa kanya, konektado sa kanya. Well, kung ang founder niya drug lord, wag mo iboto yan. Founder niyan drug lord tama ba? Pero kawawa naman yung tao na nadadamay siya sa bugok ng mga kapatid niya. Di ba? Aralin nyo. Di ba? Aralin nyo kung anong nagawa nung tao. Huwag nyong isipin kapatid ni ganito, kapatid ni ganyan. Kasi yun nga ang iniiwasan natin yung hindi tayo maimpluwensyahan dahil kapatid ni ganito, anak ni ganyan. Di ba? Tapos kailangan pagdating sa pagpili, ganun din. Sabi ni Adventure one time, Boss Dada, may tanong ako, si Tebes tinitira ni Ben Tulfo sa bitag niya. Ano masasabi mo dun? Ano masasabi ko dun? Away nilang dalawa yun. Sa tingin ni Ben Tulfo, mali yung anak ni Arnie Tebes dun. Para sa akin, mali din naman talaga yung anak ni Arnie Tebes dun. So anong problema natin dun? Problema ba ng bayan yan? Yung pag-aaway nilang dalawa, ang problema ng bayan na, ano ba pinag-awayan nila? Ang pinag-awayan nila, yung anak ni Tebes ng gulpi ng gwardya. Anong connect niyan sa bayang Pilipinas? Anong connect niyan sa korupsyon? Wala naman na si Tebes sa gobyerno. Hindi naman tumatakbo yung tao. So, paano na? Diba? Kayo talaga sabi ni Joy Wagweger, for now, under observation yan. Obserbahan natin. Kaya nga ako nandito Pag may gusto kayong malaman, sasagutin ko lang. Ayaw ko lang nung mamamaliit kayo ng tao, hindi nyo naman kilala, minamaliit nyo. But sana kung napakatino ng mga pinagbubuto nyo nung 2022. Lahat naman ng pinagbubuto nyo nung 2022, palpak din. Tapos, ngayon, sasabihin ninyo, ay, wala yan, palpak yan. Di ba Adventure one time, meron tayo punto. Kayo talaga, sabi sa inyo
Magaling ako mangumbinsi, lalo na kapag ka talagang inaaral mo. Pero aralin pa natin maigi. Aralin natin ng maigi and I hope na maging open-minded tayo. Sa panahon ngayon, tingnan natin kung sino talaga yung alam natin na tumutulong simula pa noon nang hindi politiko, hindi gumagamit ng pera ng gobyerno. Wait lang si Sas, kung may expose siya kay Ben Tulfo, siya din kasi ang nag-expose kay Erich Tulfo. Masama talaga ang loob natin dyan kay Erich Tulfo. Well, Lancel Jan Alindogan, let's wait kung anong mga lalabas na mga iskandalo sa kanya, but so far, in his 70 years, wala pa naman ako nakikita na significant yung issues concerning moral turpitude. Wala akong nakikita na inaano niya na ang tawag diyan. Yung issues, wala siyang ganung problema para sa akin. Sige na. Putangin na isang oras. Like and share na. Ano ba naman yan? Di ba kayo nagla-like? Itapusin na natin ito. Matulog na tayo. Mas masarap pa buhay ko. Di ba sabi ni Hazel Day, ang maniwala po ako sa like father like son, pero sa like brother, hindi nakakatakot naman talaga. Nakakatakot naman talaga yung tatlong magkakapatid sa Senado. Pero kung titingnan mo mga bossing, sabi ko nga sa inyo ang dynasty, walang problema kapag may mabuting may dudulot sa bayan natin. Pero kapag ang dynasty nakakadulot ng kasamaan sa bayan natin, hindi natin dapat yan tinotolerate. At hindi naman pinagbabawal ng konstitusyon na tumakbo ang magkakapatid. Therefore, they are still within their rights. So wala tayong magagawa doon. Kailangan lang natin isa-isahin. Okay, Rapi Tulfo, X. Ben Tulfo, okay, under observation. Pastor Kibuloy, check. Mga 20 checks. Sino? Jimmy Bondoc, check. Mga ganun. Diba? Salain nating maigi. Choose a person based on their character, achievements, not by their relationships and connections. Wow, Andre Dino, that's English. Baka mahimatay ka. Let's go sa go. Okay, sige na. Simulan na natin. Magandang gabi mga bossing. Ito na naman po si Boss Dada ninyo. At tayo naman po ay may mga malulupit na pag-uusapan ngayon. Alam ninyo, napakaganda ng discussion ng Barateros kanina. Dahil mainit na mainit mga bossing itong issue patungkol dito sa pinuputak ng butse nito ni Bersamin na hindi naman presidente, hindi naman spokesperson. Pero kuda ng kuda para kay Bongbong. Tapos eto namang hinayupak na mga media natin dahil alam nilang ito si Marcos ang utak nito gamunggo lang. Putang ina, nilinlang nila si Bongbong. Nilinlang nila si Bongbong. Ito naman si Bongbong, pucha yan. Sabi ko sa inyo, ito si Bongbong, sasagot ito pag alam niya sagot. Mahilig ito, dito mamahuhuli si Bongbong Marcos kapag ang itinanong mo sa kanya alam niya sagot, ang bilis sumagot. Basta alam niya. Ngayon, tinan mo, pag tinatanong mo si Bongbong tungkol sa droga, tinatanong mo tungkol sa mga pinagsususumbong ni Kati Binag, walang walang sagot. Alam mo kung bakit? Alam niya, delikado siya Pero dahil itong maman to, may lahing gold piece to. Nung tinanong siya ng mga engot na mga media, itong mga media na alam nating may karga,
na noong nabisto ni PRD etong kabulastugan ng Kamara at ng Senado, inilipat nila kagad pag-awayin natin si Bongbong at si Duterte. Pag pinag-away natin si Bongbong at si Duterte, sigurado ako, yung mga vlogger nila, doon na paiikutin yung istorya. Fake news peddler si PRD. Ayun ang problema natin, mga bossing. Oo, bago natin himay-himayin yung pinag-usapan nila PRRD, dito muna tayo sa balita ng putang inang mainstream media na ito. Tingnan ninyo, putay na si Cheryl Cosim, gigil na gigil. Putay na niyan, tumanda na to sa pagbabalita ng katarantaduhan. Eto, tingnan ninyo kung papaano ang positioning ng media patungkol sa expose ni Duterte. Pakinggan muna natin tong balita, itong statement ni Bongbong, bago natin himay-himayin bakit ba nagbigay ng ganyang statement si Bongbong. Ito, kasi nakita nyo kahapon mainit tong issue na to. Putang ina, maraming nakuryente. Napakarami mga bossing na mga vloggers, ang puta isa rin. Hindi rin marunong umintindi. Hindi marunong umintindi, ha? Hindi marunong umintindi. Putang ina niyan, bumanat kagad. Si Bongbong kagad ang inatake. Ang ina niyan, hindi rin iniisip kung ano yung sistema ng pagbabudget. Okay, honey, salamat kaayo, honey. Ganito kasi ang pagbabudget dito sa Pilipinas, ha? Ang presidente, kanina ipinaliwanag ni Barat Bay, pero papaliwanag pa natin ulit. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, when I heard about when I watched the video of my compadre, Sebastian Basti Duterte, nung sa kanyang YouTube channel, nakita ko mabigat yung mga binitawan na salita. Pero, klaro yung pinag-uusapan. Sino ba nagrereklamo? Ang nagrereklamo ay dating kung ano yung posisyon ni Zaldico ngayon, dalawang administrasyon, mga boss, na ganun ang posisyon niya. Administrasyon ni Pinoy at saka administrasyon ni Duterte. Kabisado niya, mga bossing. Kabisado niya kung ano at papaano mag-distribute ng kaperahan sa Kongreso. So, yung presidente natin, along with the DBM, sila ang magbibigay, mga boss. Sila po ang magbibigay ng total na budget ng ating gobyerno. Sila ang total magbibigay. Ang budget natin, according to DBM, kaya daw natin magbigay ng 7 trillion na budget. Laki nun Doble kesa last year. Ganyan tayo kagaling. Marami tayong koleksyon pagdating sa buwis. Kaya sabi ng DBM, kaya daw natin i-produce itong ganitong budget. Okay. So, pipirmahan niya yung budget na yun. 7 trillion. Palakpakan. So, ngayon, pupunta yun sa Congress. Tapos, dyan na ngayon, ihihiring nila. Bawat ahensya ng gobyerno, maggagawa sila ng kanilang mga budget, okay? So gagawa sila ng mga budget. Ako sa Department of Education, ito ang kailangan nating budget. Bakit yan? Ibi-breakdown natin. Pampasweldo, classroom, mga libro, mga ganyan. So gagawa sila. Hihingi sila ng budget. Ang mag-a-approve, Congress. Either babawasan nila. Pero hindi nila pwedeng dagdagan. Putang ina niyan. Hindi ka pwedeng magdagdag. Yun nga ang problema natin . Hindi ka pwedeng magdagdag. Pwede kang magbawas dahil duplicate yan, ganito, ganyan. Dapat ganito lang. Tanggalin natin yan. Ilagay natin sa ahensya na to. Hindi sila pwede silang magbawas at idagdag nila sa ahensya na ito. Okay?
So, ganun ang ginagawa. Okay, pagkatapos nun, mga bossing, di syempre, deliberation, budget deliberation, meron pang mga scrutinization, plang. Pagdating yan, pag okay na sa kanila, ipapasa nila yun sa Senado. O, pagpasa nila niyan, mga bossing, doon sa Senado, syempre, scrutinize nila yan. Ganun din ang gagawin nila. Hearing, approve. Pag okay na, babalik na yan sa Kongreso at magkakaroon na ng BICAM kasi syempre merong mga tinanggal tong or ayaw ang Senado sa mga nilagay ng Congress or naaprubahan ng Congress, pag-uusapan nila yun. Pag napag-usapan nila yun, mga bossing, okay na, so magkakaroon na ng mga adjustment, pipirmahan na nila parehas yung napagkasunduan nila. Tapos ibabalik na yon saan? Sa Kongreso para doon iimprenta. Nakukuha nyo na kung saan papunta. Kapag ka nandoon na, inimprenta na, yung inimprenta, mga boss, yun na ngayon yung gagawin libro, pipirmahan ng presidente natin. Kung medyo tamad ang presidente natin, bahala na kayo sa buhay nyo, pipirmahan ko na lang yan. Kung medyo, naman siya, masipag siya, at meron siyang mga priority bills, chechikin niya yung kanyang mga priority bills kung may budget ba. Kasi kaya nga ako nagsiset ng mga priority bills kasi yun yung gusto kong i-prioritize natin, yun ang legacy ko. So pag tiningnan ko yung mga priority bills ko, bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit ganito to? Ayoko niyan, di ko pipirmahan yan. Pero kung nakita ng presidente, okay naman lahat, kung nakita niya, inaral niya, okay lahat, wala siyang problema, meron nga siyang veto nung nakaraan, di ba? Okay naman, wala namang problema. Pipirmahan niya yan. Kaya nga tawan-tawa ako dun sa statement niya eh. Pinirmahan niya na yung GAA na ito lang ang budget ng DepEd. Tapos sabi niya, hahanapan niya ng budget yung kulang sa DepEd. Labo. Putang ina niyan. Gusto mo palang dagdagan yung budget ng DepEd. Hindi ka pala masaya dun sa budget ng DepEd. Ba't mo pinirmahan yan? Di ba? Di sana sinabi mo, teka, mababa masyado to. Hindi ko pipirmahan to. Pero pinirmahan mo, ibig sabihin, pumayag ka na dun. Tapos sabihin mo, dadagdagan natin yan. Gawan ko ng paraan. 20 pesos na bigas nga, hindi mo nagagawa ng paraan. Yung pa. So, ang nirereklamo ni PRRD part, mga bossing, is yung nasa BICAM. Okay? At may ebidensya naman si Pangulong Duterte. Meron silang pinapakitang mga papel na blanco pero pirmado. So sinong tinatanong niya doon? Si Presidente Marcos ba o ang Kongreso at Senado? So ang kanyang tinatanong doon at binibigyan ng pagkakasala is yung BICAM. Kasi papaanong lumagpas yun sa kanila or pinirmahan nila yung budget na blanco. Tapos, doon sa imprentahan, doon na nagkaroon. Kaya tama yung sinasabi dito ni Bongbong Marcos na lahat ng pinipirmahan, walang blanco. Lahat ng presidente, pag pumirma ng budget, walang blanco yan. Alam ni Duterte yan. Totoo naman yun. Kasi hindi naman sinasabi ni Duterte na yung pinirmahan mo na GAA of 2025, General Appropriations Act of 2025, blanco. Ang sinasabi niya, yung pinirmahan mo na budget natin, depektibo. Bakit? Kasi nga, merong problema doon sa BICAM report, blanco. Yun ang issue dito. Hindi, ikaw naman masyado kang defensive. Hindi mo pa napanood yung video ni Duterte, nagre-react ka na.
Kung hindi mo naman sana, kung hindi mo alam, sana man lang inalam mo. Pero sige, bigyan natin ng bigyan natin ng pansin itong balitang ito at tingnan natin kung saan nagkamali. Pasok. Nagsisinungaling siya. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nito ni Cheryl Cosim, nagsisinungaling siya. Yun ang bungad. Bakit? Ang tanong ba naman nung media? Sabi ni Duterte, blanco daw yung pinirmahan mong GAA. Totoo ba yon? Anong sagot ni Bongbong? Hindi. Hindi totoo yun. Sinungaling siya. So, nagsabi siya na sinungaling si Duterte without even watching yung vlog or yung podcast. Naniwala na kagad siya doon sa reporter na nagtanong sa kanya. Kasi kung ako yan, sabi ni Duterte, ano ka daw, pinirmahan mo daw, bla bla bla. Ang sagot ko lang dyan, ha? Sinabi niyo yun? Talaga? Asan? Patingin? Tinan ko nga, asan yung sinabi niya yun? Kung ikaw nasa matinukang pag-iisip bilang isang presidente, lalong-lalo na yung executive secretary mo, Chief Justice, hindi siya dapat nakikinig sa sabi-sabi. Diba? Hindi siya dapat makikinig sa sabi-sabi. Dapat aaralin mo. Wait, hindi ko pa napanood kasi. Baka mamaya pinag-aaway mo lang kami, loko-loko ka eh. Kasi ako ganyan, pag may nagsusumbong sa akin, puta, hindi ako naniniwala kagad. Oy, asan ebidensya mo? Asan yung sinasabi mong ganun? Hahanapin ko yun. Kung di niya pinakita, di ako sasagot. Pero ito dali-dali siya sumagot. Alam mo kung bakit? Putang ina, walang alam. Walang alam. Putang ina, hindi man nag-usisa. Halatang hindi pinanood yung ni PRD, yung podcast. Mamaya papakita natin. Diretso mo Bongbong Marcos, yung kagalingan mo. Kaugnay ng mga aligasyon nito sa national budget. Kaugnay sa aligasyon nito sa national budget. Putang ina. Alin sa national budget yung kanyang ina-allege ni Duterte? Hindi nyo makinukumpleto kasi. Anak ng tinapay itong media na to eh. Ang ina nyo, lahat kayo, puros kargado na. Hindi raw maipapasa ang panukalang pondo ng may mga blanco. Nasa frontline ng balitang yan. Oh, tama ba yun? Mali. Pwede bang maipasa ang may mga blanco? Siyempre, dapat hindi. Tama? Dapat hindi. May pinakita si Duterte na papel, pirmado, tapos blanco. So tama ba na blanco yung ipinasa? O mali? Si Maricel Halili. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Nako po. So ang bilis sumagot. Ang bilis sumagot. Pero nung si Cathy Binag sinasabi, bumabatak daw kayo. Hindi kayo makasagot agad. Pero dito nakasagot kayo kagad. O kasi alam mo, yung pinirmahan mo, mayroon na talagang mga hindi blanco yun. Naniniwala kami sa'yo, pinirmahan mo nga eh. Ikaw na rin nagsabi, it will not gonna be signed if blanco yan. That's impossible. Diba? Alam niya yung presidensya. Ayun na nga eh. Bongbong, sana inisip mo yan. Alam ni Duterte yun ah. Presidente siya, alam niyang hindi pwedeng isign yun ah. Ba't niya sinasabing sinayin ko? Talaga? Sinabi niya ba? Sigurado ka? Matalino si Duterte. Hindi yan magbibitaw ng isang salita na wala siyang hawak na ebidensya. Yung pinirmahan ko, hindi blanco eh. Patingin nga nung sinabi niya kung totoo. Putangin na niyan. Wala ka rin maipapakita na sinabi ni PRRD na yung pinirmahan mo, blanco, wala. Ang punto rito, ang kahinaan mo dito, Bongbong, bago ka sumasagot sa mga ganyang interview, sanang ginagawa mo, inaaral mo munang mabuti, Diyos mio. Presidente ka ng Pilipinas, tas padalos-dalos ka. Papaano kung merong gera dito, tapos nagpadalos-dalos ka? Sinabi mo, oy, meron pinasok na tayo ng incheck. Itong bangka na to, ayan na, yung mga Chinese spy. Oh, ganun ba? Chinese spy? Pasabugin na yan. Boom, binomba natin. Putangin na yan. Turista pala, patay tayo dyan.
Nagets nyo? Dapat bilang presidente, hindi ka dapat basta-basta nakikinig. Mantakin mo tanong ng media. Hindi mo pa kumpirmado ni hindi mo pa napapanood yung interview ni or yung statement ni Ungab at ni President Duterte. Nagbigay ka na kagad ng ano mo. Ngayon, anong isasagot mo ngayon yan, BBM? Na hindi naman ikaw yung pinatatamaan. Na wala naman siyang sinasabing mali sa'yo. O anong masasabi mo ngayon dyan sa mga media na pinayagan mong ululin ka? Sobrang liit ng tingin ng media sa utak mo para gaguhin ka nila ng ganito. Mantakin mo, hindi sila ang fake news, hindi si Duterte. Bakit? Mantakin mo, ginamit nila yung salitang yun na hindi naman namitawi sa bibig ni Duterte, tapos sumagot ka naman. Anak ng tinapay, tapos ang gagaling ninyong mag-distinguish kung sino yung fake news peddler. Samantalang ayan, fake news, itinanong sa'yo, sinagot mo pa. Kala ko pa naman, critical kayo mag-isip. Diba bilang isang leader, dapat hindi ka nakikinig sa kwento-kwento lang, kwentong barbero. Dapat ikaw mismo, I want to hear it for myself. I want to see. Oh, biglang boom, 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 boom. Oh, 45 minutes. Wala eh. Wala naman sinabing kasalanan ko ah. Bakit ako magre-react dyan? It should be the Congress and Senate. And, pucha, totoo ba to? Dapat ikaw magagalit ka, BBM eh. Shit, totoo ba to? So, ibig sabihin yung pinirmahan ko, dinoktor? Pucha, dapat nga nagagalit ka dyan eh. Ginawa kang tanga kung sino man ang naglagay ng mga presyo dyan sa mga blanco na yan eh. Hindi ka dapat kay Duterte nagagalit. Dapat nagagalit ka or kini-question mo, Senate and Congress, is this true? You made me sign a defective GAA? Can you explain this to me? Pati ako damay dito. Mantakin mo, mabibisto nila, hindi ko binasa. Mabibisto nila, tamad ako. Pinirmahan ko tapos depektibo. Ano to? Pucha yan. So wala kang kasalanan dyan? Ang lino, dapat ka natakot ka eh. I want to see those documents that the president is looking at. Because I think if he's saying na pinirmahan ko blanco, no, I was the one who signed it. There's no blank there. Now, I want to see what the former president is holding and I want to talk to him so that I'll know the real issue and I will ask questions doon sa mga ahensya ng gobyerno na dapat kong tinatanong, hindi sa media. Sana ganun. Ganun ang presidenteng matino. Hindi, pucha, war freak kayo kagad eh. Hindi naman kayo yung kaaway, nakikisali kayo sa away eh. Or baka kaya kayo nagre-react. Baka naman alam nyo talaga yan. Kasi di naman kayo yung pinatatamaan pero umaaray kayo eh. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. Dahil naging Pangulo rin daw Ayan o. Gago yung report eh. Sinabi daw ni Duterte na mayroong problema sa pinirmahan niya. Mayroong blanco. O pakinggan nyo ha, pakinggan nyo ulit ha. item sa pinirmahang 20 Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. O, ano ba yung 2025 national budget? GAA yun. May blanco daw sa pinirmahan ni Bongbong. So sino ang nagkalat ng peking balita? Si PRRD o ang Frontline Pilipinas? Ang Frontline Pilipinas. Bakit? Sinabi nila sa report nila eh na sinabi ni Duterte na may blanco sa pinirmahan ni Bongbong. Eh hindi naman nga yung pinirmahan ni Bongbong ang issue. Ang issue dito is yung blanco na mga line items doon sa BICAM report na pirmado ng both parties ng BICAM. So BBM, mantakin mo, finake news ka ng mga
mainstream media, sumagot ka naman without even investigating on your own. Walang Diyos. Sinong may problema? Si Duterte o kayo? Dahil naging Pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Sa kasaysayan, Alam ni Duterte yung hindi pwede. Hindi mo pwedeng pangaralan si Duterte, Bongbong. Naniniwala ako sa iyo na mayroong laman niyang pinirmahan mo. Hindi yun ang issue. At alam na alam ni Duterte na bawal yun. Hindi ikaw ang nakaimbento niyan. Alam ni Duterte yun. Napaka-epektibo presidente ni Duterte. Oo, maraming ang mga binivito si Duterte na mga sa mga budget natin nun eh. Kaya nga ang tagal-tagal niyan bago maipasa eh. ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung... Tama ka dyan, sir. Naniniwala ako sa'yo. Tama ka dyan. Kaya nga, ang tanong dito is, saan galing? Ano yung papel na hawak ni FPRRD, former President Rodrigo Duterte? I need to check that because it's concerning. Meron siyang papel na blanco and yet yung pinirmahan ko hindi naman blanco. So let us investigate further. Being the current president, I will contact the former president and ask what is the issue. Diba? If sabi mo peace and unity ka eh. So if you are all for peace and unity, then if you feel like nabudol ka, then you should look at kung ano man yung mga sinasabi dito ni PRRD. Kasi si PRRD is a lawyer. He will not accuse someone of something na wala siyang pinanghahawakan. Nabitag kayo dito ni PRRD. So, it's a lie. Sabi pa ng Pangulo, makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act. Yun, makikita naman pala sa website eh. Kaya lang nung chinek namin yung website kanina, down. Ba't down yung website? Kala ko pa naman makikita sa website tapos down yung website. Patay tayo dyan. Ano ba naman yan? Alam mo, Bongbong, sino may kasalanan? Putang ina, yung katabi mo. Yan ang dapat na tinatanong mo. Uy, ano yung sinasabi nun? Unless alam mo yun, hindi ka na magtatanong. Banatan na natin kaagad si Duterte, puta, nahuli na naman tayo. Unless ganun ang kalakaran dito. Ako naniniwala ako, Bongbong, niloko ka dito. Pero ang masaklap nito, Bongbong, kung alam mong nangyayari to at alam mong ginawa nila yon, puta, ibig sabihin, kasapakat ka dun sa krimen. Yari tayo dyan. Diyos ko po, naku po. Kasi ako, ganun ang una kong reaction eh. Naku po, yun na nga eh. Meron sinasabi yung former president natin, he's a lawyer. He's not gonna throw empty accusations. Definitely, may pinanggagalingan yan. So I will talk to the president, to the former president, and see kung ano yung meron siya. Because I'm gonna show him the actual book that I signed. The actual GEAA that I signed. And I will show him that there's no blank items there. Oh, hindi ba? Para makano mo na, Bongbong. You don't have to show me that. Alam ko yan na hindi mo pipirman yan kung may blanco. 3 taon ka palang nagiging presidente. Natapos ko na isang termino. Huwag ka magmagaling. Ang problema dito, yung BICAM, yun nga ang problema. Yun ang dapat natin pinag-uusapan dalawa. Yung BICAM, yun ang ini-expose ko dito. Yung BICAM report, bakit blanco, tapos pirmado nilang lahat. Suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni na Duterte. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan.
Naunang tinawag na fake news na Ito naman, isa pa to. Anak ng tinapay, Supreme Court Justice. Supreme Court Justice po siya, hindi man lang mag-research. Supreme Court Justice nagka-come up ng isang statement na hindi man niya beripikado. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Then file cases again. Sampahan nyo ng kaso si Duterte. Sampahan nyo ng kaso si Duterte ng ano. Hindi naman kayo inaano eh. Hindi naman kayo inaano. Sasabihin nyo, kriminal na naman. Tapos ang palalabasin nyo, fake news yung matanda, kalinaw-linaw. Sabi ko nga sa inyo, kung tanga yung mga vloggers na nagtatanggol sa mga Duterte, pwede nyo gawin yan. Kung yung mga vloggers yung mga gunggong, pwede nyo gawin yan. Pero sa amin, oo, tingnan ninyo, nauna pang nag-private or nag-error yung website ng inyong DBM. Yung live stream nila PRRD hanggang ngayon accessible pa rin. Kasi nga, malinaw yung kanilang mga tanong doon patungkol sa BICAM report, hindi sa GAA. Ito naman si Bersamin eh. Bira ka din ng bira eh. Para ka na rin yung mga vloggers nyo. Yung mga vloggers nyo, first in, first out eh. O siya, hindi man lang pumasok dito, pinrases, bago lumabas, hindi. Tangina parang blender, pak, blender, boom, suka. Paktay ka diha. Diyos mio. Sige, diretso. Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 national budget na iniwang blanco. Di good. Di good. Ang problema, nagdadahilan ka na. Wala naman sinasabi tungkol sa inyo. Una sa lahat, sir, wala ka naman dun sa bicameral committee. Kasi executive kayo. So, ba't nakikialam ka dun sa issue ni Duterte sa BICAM? Ba't nakikialam ka sa issue ni Duterte sa Senado at Kongreso? Kawawa, no? Anak ng tinapay. Walang mali sa sinasabi ni Bersamin. Tama ito. Ang mali is nagbigay sila ng statement nang hindi nila pinanood. Yung vlog ni Duterte, 45 minutes lang yun. Sobrang busy nyo ba? 47 minutes lang yun. Napaka-busy nyo, sir. Para hindi nyo man lang mapanood. Wala kayong mga ibang tao dyan na mapapanood. O tanga rin yung mga inutusan yung panoorin yung video. O yun lang yun eh. Incompetent sila or hindi nyo talaga pinanood totally. Nakinig na lang kayo sa report ng media. Masaklap yan, sir. Oo, considering that you held one of the highest position before. Pucha yan. Tapos ganito ka. Hindi ka naghahanap ng ebidensya. Basta na lang kung ano yung maisip nyo, yun na. Naku po, ang sakit nun. Nakinig ka sa hearsay. Sabi nga ni Chori Choli. Sabi pa naman sa korte, it's not what you can say in the court, it's what you can prove. Tapos, naniwala ka sa hearsay. Agoy! Bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. Sabi ni Jabberwocky, so ang layo ng GAA sa BICAM. Tangina, kahapon. Lahat ng kahapon, puro tayo bongbong. Ngayon, nung pinaliwanag na. Sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang 13 blank items umano sa bicameral committee version. O yun naman pala, putang ina nyo eh. Ipinakita sa papeles ng BICAM yung blanco. Putang ina, TV5, anong hindi nyo naintindihan doon? BICAM. So anong issue dito? Sa GAA? Hindi. Sa BICAM. O ba't pinipilit nyo? Ba't tinanong nyo si Duterte? Ay si Bongbong. Ba't sinabi nyo kay Bongbong, binigyan nyo siya ng maling balita na sinabi ni Duterte na pinirmahan niya blanco. Hindi naman eh. Ayan kayo na nag-report. Yan yung mga sinungaling kasi kayo. Kayo talaga mga kriminal eh. Ng budget. Welcome ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito katanggap-tanggap.
that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Ayun o, Congress. Before o after sa Congress. Nang tinapay. Mali ito. Frontline Pilipinas, dapat na ipasasara yung stasyon nyo rito. Tangina ninyo. Mali-mali kayo magbalita. Kung sino na ano niyan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Ano no? You can all go to jail for that. You can all. Ibig sabihin madami. So hindi si Marcos ang pinatutungkulan dito. Isang tao lang yun eh. Maraming personality si Marcos. Minsan may lutang, may zombie. Marami siyang personality. Pero hindi siya yung you can all go to jail. All. So he's talking about group of people. GAA ang pumipirma niya. Isang tao lang, presidente. Para raw itong blankong cheque na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni numan. Oh, totoo naman. Blanco nga eh. Tangina niyan. Anong tawag dyan? Di parang blank check talaga. Pwede ka maglagay ng pera kung magkano mo gusto. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umano'y blankong alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Pero sa aktual na 2025 GAA, makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. Oh, yun naman pala eh. Bakit hindi nakalagay ang 994 doon sa blanco? At bakit yung blankong dokumento pirmado ng mga tao na nag-usap-usap dyan sa BICAM? Hindi ba yun dapat ang tinatanong natin? Hindi ba? Kasi nagpakita si Ungab eh, ng papeles eh. Hindi yan sila magpapakita ng papel na hindi sila sigurado. At si PRRD, being a lawyer, hindi yan magsasalita nang wala siyang ebidensya. Diyos mio. So for all people, kayo dapat yung nakakaintindi na itong issue na to. Tagal nyo nang kinocover yung papasa ng budget eh. Tapos, hindi nyo man naintindihan yung podcast nila PRD. Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM committee report lang at hindi ang general Yun naman pala eh. Putangin na nyo, alam nyo na nga ang BICAM report lang. At yun lang ang nirereklamo. Yun ang nirereklamo nila Duterte. Hindi ang GAA. Walang sinabi si Duterte doon na GAA. Ang sinasabi lang nila doon, kung napirmahan ni Bongbong yun, depektibo yung napirmahan niya. Kasi nga, yung lumabas sa BICAM, walang numero. Anong mahirap intindihin doon? Ay, nako, ang hirap pagka yung gobyerno mismo ang hindi nakakaintindi ng mga bagay-bagay. O, putya, paano na lang kung walang banateros, kung walang Esiminay, wala na. Inaway na natin lahat si Duterte, ang linaw-linaw naman. Ang linaw-linaw naman sinasabi ng matanda. The Congress and the Senate has to explain this or has to explain this. Kasi nga, kriminal ito ang gawaing ganito. Pwede silang makulong dito. Kasimple, kalinaw-linaw. Ba't may ba pinag-aaway si Bongbong tsaka si Duterte? Diyos ko naman. President Bongbong, kawawa ka naman. Media lang pala, ginagawa kang engot. Kung ako sa'yo, magalit ka sa media na nagtanong eh. Pero mas magalit ka sa sarili mo. Presidente ka na ng Pilipinas eh. Ang dali-dali mo pang malinlang. Walang hiya, mantakin mo, magugulatin ka. Tapos, driver ka ng buong Pilipinas. Paano kung sa gulat mo, maibangga mo yung manibela? Makabig mo yung manibela, maibangga mo yung Pilipinas sa South China Sea. Patay. Appropriations Act.
Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Alam nga, ang ina naman, si Ungab yan. Si Sond, congressman si Ungab. Si PRRD yan, litigator, fiscal, presidente. Pangangaralan nyo, DBM. Are you sure? Ay, Diyos mio talaga tong DBM na to. Tama ka naman dyan sa statement mo. Pero mali nga yung pagkakaintindi nyo doon sa issue na nire-raise ni Duterte. Ang gulo-gulo nyo naman eh. Nung nakaraan, yung Iglesia ni Cristo, nag-open up sila ng mga suliranin ng bayan natin kay Bongbong Marcos. Ang daming problema ng bayang Pilipinas ang sinabi nila sa kanilang rally. Ano ang pagkakaintindi ni Bongbong? Di ba sabi ni Bongbong, salamat Iglesia ni Cristo sa inyong suporta sa gobyerno ko. Ha? Tangina, may comprehension issue. If there's one thing na nangyayari dito ngayon, comprehension issue po ang meron. Hindi po miscommunication. Oo, walang miscommunication, comprehension issue na po ito. Hindi nila naiintindihan yung mga issues talaga ng bayan natin. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang GAB na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sakaling totoo man ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad sa General Approach. Eksaktamente, si Ungab ang nagsumbong, tiningnan ni PRD, if this is true, this is wrong. If this is true, putangin na mga satanas kayo talaga. Yun, ganun lang yun. Appropriations Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay, nako TV5. Wala kayo. Wala kayong kwenta. O, pakinggan natin itong isang balita. Mas maayos pa magbalita itong kapuso mo itong GMA. O, tingnan natin. Tingnan ninyo yung kaibahan sa balita ng GMA. O, ayan o. FPRD at Davao City Representative Ungab. 6.326 trillion budget ngayon 2025. Walang bisa, kaya hindi dapat ipatupad. Tama naman ito. Sinabi yan ni PRD. It is a defective budget. O, sira. So, walang bisa. Kasi sira eh. O, play natin. Ito po, ito yung mga nagtagumpay. Yan, si Tambaluslos, yung Alipores niyang sinipa nila sa tumbong. Etong, Diyos ko po, yung parang robot na tiga Bicol at saka yung anak nung hindi na uubusan ng bala. Ayun ang sakwa, no? Kaninong anak yan? Doon, sa action star na hindi na uubusan ng bala. Tangina. 45 lang yung baril. 7 lang yung bala nun. 3 dosena yung nababaril niya. Oh, sige, diretso. Tinangan natin itong balitang. Mas maayos itong balita ng GMA7. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Batay sa kopya ng BICAM report na hawak niya. So sinabi niya dito na si Bongbong ang problema? Hindi. Sinabi niya dito na GAA? Hindi. Sinabi niya dito na kasapakat si Bongbong Marcos? Hindi. Oy, bakit nagagalit ka, BBM? O, diretso. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilog with blank.
Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Bastard Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City. Oy, TV5, ayusin mo yung pagbabalita mo. Manny Pangilinan. Ayusin mo yung stasyon mo. Hindi nyo inaayos yung balita nyo. Pucha, nakikinig yung mga Pilipino tapos puro kasinungalingan niyang binabalita. Yung mga komunista ba kayo? Ganyan kayo mag-isip. Puro paninira. Na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Imagine, si Ungab naging ang tawag niya, Appropriations Committee Chairman panahon ni Pinoy at saka ni Duterte, dalawang presidente. So this person knows what he's talking about. Kaya nga sabi niya, in my 15 years of being a congressman, ngayon lang na nanggaling tayo sa holiday break na hindi tayo nakatanggap ng copy ng GAA. Nasaan na yung kopya ng GAA? Ipinadala yung kopya at 14 na pagkatapos niyang magreklamo. Alam nito na may something. Ngayon, alam din nito kung papaano gumawa ng budget at alam nito kung ano yung mga scam dyan. Alam niya yan, congressman yan eh. Active pa yan na congressman eh. Ngayon, ito si PRD, alam niya kung chinacharot lang siya neto ni Ungab. Pero kilala ni Duterte ito si Ungab at hindi ito hindi ito magsisinungaling sa kanya. At ayan na nga, ipinakita nila yung papel. Yung BICAM report na blanco-blanco. So, kung meron dapat nagre-react dito at tinatanong ang mga netizens pati ang mga media, it should be the Senate and the Congress. Ba't ang tahimik ng Senado at ng Kongreso dito? Vortex Volt. Ay, salamat kayo, Vortex Volt ha. Mabuti na lang, nandiyan ka, nagpapaliwanag sa buhay natin. Mga ibang tao rito, mga walang silbi. Di pa mag-like. Di pa mag-like man lang. Mga hinayupak. Oh, po sarap ng buhay. Oh, gusto lang nood lang ng nood, pakuya-kuyakoy. Like lang, oh. Hindi naman mahirap gawin yan. Gusto niyo magbagong bayang Pilipinas. Tapos, mag-like lang, mag-share lang. Di niyo pa magawa. Wala mga kwinta. O, diretso natin to bago tayo matulog. Matulog na tayo, ha? Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa 13 pages na may mga blanco. halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng... Punyemas. May pirma. Blanco, tas may pirma. Buti sana kung blanco yun, tas blanco din yan. Pwede kayong lumaban, pero hindi. Blanco, tas may pirma. Sinicertify mo na yung blanco. Anong klaseng kagaguhan yan? Ayan ang linaw-linaw conferees on the part of the Senate. Putang ina yan, 2 pirma na yan. Conferees on the part of the House of Representatives. Ang daming pirma niyan. Pirmado yung blanco. Anak ng tinapay. Diba? Anong problema?
Anong mahirap intindihin dito? Ayan o, nakita mo, may mga pirma o. Yung sino man yung mga nakapirma dyan, you should be the one na sumasagot dito. They are lying, ganun. Halimbawa, kung yung isa dyan, si Banat Bay. Yung isa si Jay. Yung isa dyan, si Judea at saka si Coach Oli. Sila yung dapat na nagsasabi na you are lying. What you are holding is a fake. This is the real document. Dated. Ganitong date. Wala walang paliwanag Mas nauna pang nagpapaliwanag yung hindi naman kasali sa sumbungan Anong klase yan? Ayan malinaw pa sa sikat ng araw, pirmado. Yung blanco. Tama yan, mali. Papirmahin kaya kita sa papel na blanco-blanco pipirma ka? Style nyo bulok, huling-huli kayo dito. Ngayon, hindi nyo alam kung papaano lulusutan ito. Kaya etong mga bossing ng mga media, tangin na, sige, kanain nyo. Pagawain nyo si Bongbong at saka si Duterte para mag-away-away yung mga supporter nila. Supporter ni Bongbong, supporter ni Duterte, di makakalusot tayo. Nakakalusot yung mga taga-Senado at Kongreso. Ibalik natin sa kanila yung bola. BBM, di ka kasali. Bersamin, hindi ka kasali. Goddess Hope Libiran, hindi ka kasali. Hindi kayo kasali dito. Kailangan muna sumagot ang Congress at Senate. Ngayon, kapag umamin ng Congress at Senate na ginawa nila tong kabalbalan na to, ngayon, diyan ka ngayon papasok, Bongbong. Diyan ka ngayon papasok. Bakit mo pinirmahan yung depektibo? Yun ngayon. Paiimbestigahan mo ngayon yan. Kaninong idea yan? Sa'yo ba o sa kanila? Sabi na I Love Philippines, pirmado, kaya mahirap lusutan yan. Mahirap talaga lusutan yan. Pirmado, blanco, galing-galing nyo naman. Diretso. Members. So the House... Yun, ang dami tas marami rin hindi pumirma. So yung mga walang pirma, absuelto kayo. Pero itong mga pumirma na to, putya yan, yari kayo. Baka mamaya e-signature na naman yan. Sabihin nyo, hindi, e-sig ko lang yan. Hindi ko pinirmahan yan Pinahiram ko kasi sa kanila yung e-signature ko, kaya ipinis lang nila dyan. Patay tayo niyan. Pero sa nakikita ko, hindi e-signature to. Sa nakikita ko, pirmang legit to. Oo. And the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. In other words, apektado yung ating GAA. Apektado yung GAA. Apektado talaga. BICAM yan yun yung napunta sa GAA Apektado yung GAA. Hindi niya sinasabi na kasapakat si Bongbong. Hindi niya sinabi na blanco yung GAA. Ang sinabi niya, blanco yung BICAM, kaya apektado yung GAA. Tama, mali? Anong hindi nyo naintindihan doon? Linaw-linaw. Tangina, hindi naman gumamit ng Latin yung tao. Hindi naman gumamit ng Chinese, ng Japanese. Kalinaw-linaw Pinirmahan yung blanco, kaya damay yung GAA, damay. Sinabi niya ba na yung GAA yung blanco? Sinabi niya ba na si Bongbong ang pakana nito? Wala. Nangya kayo. Nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabi? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, Sila na ang maglalagay, ang sekretary at direktor? Sinabi niya ba na, sino naglagay? Si Bongbong na? Wala sinabi si Duterte na ganun. Ang sinabi ni Duterte, paano yung blanco? Sino maglalagay niyan? Yung sekretary, tsaka yung Tatanong siya. Sinabi niya, sino maglalagay niyan? Si Bongbong? Wala man siyang ginanon. Anong problema? Hindi. Ito si Bongbong, hindi naman inaaway, nakikipag-away. Inaaway ka ni Cathy Binag, hindi mo sinasagot yung mga akusasyon ni Cathy Binag sa inyo. Tapos kapag si PRD,
Inaaway, magdebate kaya kayong dalawa. Oo, matulog ka ng isang buong linggo. Tapos paggising mo, magdebate kayo ni para presko ka, magdebate kayo ni Duterte. Paliliwanag sa ni Duterte anong problema diyan sa sa issue ng budget na yan para mas maintindihan mo. Dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress. I would like to remind Congress. Si Bongbong ba taga-Congress? Si Bersamin ba taga-Congress? Yung Malacanang ba nasa Congress? Di ba hindi? Ang linaw na sinabi ni PR dito, no? I must say or tell Congress. Congress nga eh. Hindi naman Malacanang eh. Mali ho yan. It's invalid. Congress, mali ho yan. It's invalid. Ulitin natin ha. Congress, mali po yan. Sinong kaaway? Si Bongbong? Hay, nako. Please correct it. Kanino pinapakorek? Kay Bongbong? Sa Congress. Okay. Okay, ba't nagagalit si Bongbong? Kaya nagagalit si Bongbong. Nalin lang ng nagtanong na media. Dahil sinabi ng nagtanong na media, Mr. President, ano po masasabi nyo sa sinabi ni Duterte na puro daw blanco yung pinirma mo GAA? Puta, magagalit talaga si Bongbong. Kasi walang blanco sa pinirman niya eh. At sigurado siya doon kaya sumagot siya kaagad. Pucha, iba pala. Ginoke time siya. So now, the joke is on you. Magkaka-black eye ka na naman yan. Sige ka. Mamaya, code blue na naman kayo dyan. Magsuntukan na naman kayong dalawa, ha? Tigil nyo na yan. Babayaan nyo na yan. Naintindihan namin, sir. Alam namin may pagkatamad ka. Kaya hindi mo na na-research ito. At alam naman natin na may pagka-epal yung mga nakapaligid sa'yo. Kaya todo din. Pero okay lang yan. Huwag ka mag-alala. Naintindihan namin, sir. Hindi ikaw ang may problema. Tamad ka lang talaga. Kana hindi mo chinek yan. Pero hindi ikaw ang may problema. May problema dito. BICAM. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Tignan mo, chinap-chap na to ng GMA News. Wala pa silang nakitang mali, ha? Oo, kasi itong GMA News, hindi yung papakita ng video yan. Oo, na alanganin sila. Kita mo, walang nakitang mali. Chinap-chap na nila yan, ha? Wala pang mali, 45 minutes yan. Yung TV5, may pinakita? May pinakitang video yung TV5? Wala! Ano lang, mga picture lang. Sinasabi, bakante, blanco, bla bla bla. Walang video na nagsasalita si PRD na it's as if is it the secretary or the director who's gonna put the amount there? Wala silang mga pinapakitang ganun. Kung akong tatanungin, akyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan. Mabusising pag-review? Tangina yung ang video ni PRD, 45 minutes lang yun. Hindi nyo nga masusing ni review bago kayo sumagot.
What do you expect to be us to believe you when saying that you've reviewed the GAA before you signed it? Pucha, yan kung simpleng 45 minutes na makikinig ka na lang kahit tumatai ka, pwede mong gawin, hindi nyo pa nagawa. Bago man lang sana kayo nag-react dito sa issue. Kasi kung inano nyo to, kung itong issue na to, pinanood nyo si PRD, pag nagtanong yung gunggong na reporter, ang sagot yun, yung sinasabi mo, taratado ka, kulong nyo to. Kaya kami nag-aaway, mali-mali yung mga tanong at saka yung mga ano nyo eh. Wala sinabi si Duterte na yung GAA yung may problema. Sinasabi mo na sinabi ni Duterte na yung GAA ang blanco. Kung nanood ka sana BBM, ginanon mo sana yung nagtanong sa'yo. Eh hindi. Hindi ka nanood, sumagot ka na lang kagad. Na, ay, ano sinasabi nyo? Naku, sinungaling yan. Matanda na yan, naka-fentanyl yan. O gaganunin nyo na naman. Oh, well, in fact, kung pinanood mo yung video nung CM Baste, 45 minutes, kahit nagti-treadmill ka, kumakain ka, makinig, umiebak ka, ano pang ginagawa mo? Nag-gardening ka, pinapanood mo sa background, naintindihan mo sana na hindi ikaw yung pinupuntirya nung reklamo ni Ungab. Ang pinupuntirya nung reklamo ni Ungab, yung House of Representative, which is karapat-dapat lang niyang sitahin dahil member siya doon ngayon. At yung dating presidente na sinasang-ayunan yung kanyang mga sumbong. Malacanang has nothing to do with this. The only problem is you signed it and you didn't do your homework. You didn't do your job. Sabi nga ni Kerry Meander, ang BICAM report ay 1,200 pages or 1,200 pages. Utang dami nun. Mababasa mo yun, Bongbong, ang liit ng mata mo. Ito 45 minutes na video ni Duterte. Marami ka pang matututunan sana kung pinanood mo. Tapos sumagot ka kagad, palpak pa. Pag nagsampa kayo ng kaso, tapos maghahanap ng ebidensya yung huwes. Asan dito? Yung sinabi ni Duterte na kayo ang nag-hocus-pocus. Wala eh. Ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa Diba? Simple. Oh. I still have the full video. I just don't want to it anymore. Kasi yung video na yun mismo, chop-chop na yun ng media, pero it says there na the problem or the agency that they're calling out with regards to this expose by the good congressman from Davao is the BICAM committee. Kaya nga sinasabi ni VP Sara, di ba? Magba-budget deliberation tayo. Maglalagay ako dyan ng budget. Tapos, kayo rin naman ang masusunod. Pipit-pitin nyo pa ako, pahihirapan nyo pa ako, ang dami nyo pang tanong. Pero, kayo rin namang apat ang masusunod. Or kayo rin naman dalawa. Sabi nga ni Inday Sara, di ba dalawa lang naman may hawak ng budget eh. Si Romualdez at saka si Zaldico eh. Ito masaklap. Oo, ito ang masaklap mga bossing ha. Kung itong si Zaldico ay isinakripisyo nila tapos baka memya niyan, siya pang sisihin dito sa BICAM fiasco na to. Pucha, yari ka, Zaldico, kung ako sa'yo, magtago-tago ka na. Oo, kasi kung sa'yo nila isisisi to, mag-isa ka lang. Ilan sila? Si Romualdez, si G. Grace po, at saka si Escudero. Tatlo sila. So kanino maniniwala yung tao? Sa'yo? Na tinanggal? Dahil siguro kaya ka tinanggal, di ka nagpe-perform? O doon sa tatlo na malapit sa Malacanang, patay ka.
Patay ka dito. Jing Corpus, ang dilim. Humihikab na ako. Matutulog na ako talaga. Tapusin na natin to. Ilang oras na ba? O 2 oras na rin eh. Okay na to.